So, ayan guys, kumusta? So, ngayon guys ay isi-share ko lang to sa inyo guys dahil first time ko talaga tong naramdaman guys na kanina okay pa naman ako doon nang nasa labas ako. Pero pagkapasok ko kasi dito guys, yung pagkapasok ko talaga dito sa bahay, so naramdaman ko talaga yun, parang sobrang bigat yung dibdib ko. Tapos ay, parang gusto kong umiyak. So, iniyak ko guys, iniyak ko dahil ayaw kong parang mapaano ba ako ba tapos ako lang isa dito. So, hindi mo na ako agad nagbukas ng tindahan. Nilapag ko lang yung bit-bit ko tapos pumasok ako dito sa kwarto. Tapos, ayun, umiyak ako. Kasi, naramdaman ko sobrang tahimik, yung ako lang mag-isa. Tapos, pagpasok ko dito sa kwarto guys, pagpasok ko dito, tapos naalala ko na dito, tapos yan, ay, iniisip ko na lang na may mga pagkakataon talaga na hindi pinagkaloob sa Panginoon yung mga plano natin. At nung nasa Taiwan pa kami is uuwi kami para sa mga anak namin, magabayan namin sila, kasama namin sila. Pero hindi talaga maiwasan, lalo na sa ngayon, sobrang mahal na ng bilihin. So, kailangan talaga namin na magsumikap at lalong-lalo na ay yung tindahan namin ay hindi na dito sa harap. So, nasa parang sadyain na, nasa gilid na kami. So, mahina na yung kita namin sa tindahan. Kaya, napag-usapan namin na kung ibang bansa pa kami ulit. So, yun, yung napag-desisyon na namin. So, siya yung naunang nag-apply pero hindi na sa Taiwan dahil pagbabalik kami ng Taiwan or siya ng Taiwan, sobrang hirap, parang para sa akin parang sobrang hirap na abutin ni Taiwan ngayon pagbabalik ka doon dahil back to balik ka sa uno yung mga requirements mo. So yan, sa kailangan namin mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga bata ba, kasi yan yung mga importante talaga, ang mga bata. So ito, para sa mga bata ay yan, nauna yung partner ko na alis pero hindi siya sa Taiwan babalik. At yan, last month lang nag-apply na siya. Nauna siya kasi dito hanggang August pa to. Kaya ako muna ang magpatuloy. So siguro after August sana ipagkaloob din sa atin na makaalis din tayo para sa pangangailangan ng mga bata. Dahil dalawa po yung nag-aaral namin at mabigay namin yung mga pangangailangan nila sa pag-aaral. So, yan, nag-apply siya last month. Tapos, sa awa ng Diyos, hindi man binigay yung pinakagusto niyang ina-applyan, pero mayroong nag-contact sa kanya at na-hard siya agad. So, ayan, magpasalamat ako doon dahil alam kong saludo pala ako sa kalakasan ng loob ng partner ko dahil yan, marami siyang na-hard siya agad dahil marunong siya mag-Mandarin at yun, mag-English. Na-appreciate siya ng employer niya na in-interview siya. Ang tagal nila nag-usap ng employer niya. So, para na silang magkakilala na at magkaibigan na. So, yun, nag-report na siya at sana ngayon ay nasa biyahe siya. At ingat ka po, love, at alam kong saludo ako sa'yo. Mag-ingat ka palagi. Para sa mga anak natin, kailangan natin magpakatatag. Pero sorry talaga kanina kasi usapan namin walang iiyak. Pero hindi naman ako umiyak doon. Dito na ako umiyak sa bahay. Dahil pag uwi ko talaga dito, sobrang tahimik. Yung parang di ko ma-explain yung naramdaman ko kanina pag uwi ko. So, pumasok ako sa kwarto, umiyak ako. Tapos, ngayon, okay na. So, yun lang guys. Pag-pray lang talaga tayo. At mayroon talaga mga pagkakataon. At ito yung naramdaman ko ngayon na hindi ko naramdaman dati na ganito pala yung feeling na may aalis. So, hindi aalis kung saan, pero aalis para maghanap buhay para sa mga bata at kailangan lang natin magpakatatag. So, yun lang guys ang ating update. So, maraming salamat sa Panginoon at binigay niya na makapagtrabaho na ulit at sana smooth process lang yung mga papel niya para ayan, makaalis na siya. Ingat.